It proves there was only one valid initiation, not four. And that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. The court also said the vice president was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. But its members, like the president and the vice president, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached. And I am very convinced that it is correct. Did not comply with the constitutional one-year bar rule and violated the Supreme Court decision in the Francisco ruling. It's the constitutional duty of the Supreme Court to determine if there has been grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives and to correct it. The House did not follow the Francisco ruling and violated the constitutional provision on the one-year bar rule. The House, the Speaker, the Secretary General do not have any discretion to sit on these three impeachment complaints. And they waited for the fourth impeachment complaint. That cannot be done. So this is the House rules. It says that even if it is filed by one-third of all the members of the House, it should be referred to the Committee on Justice. Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Para naman ho tayo ay maglalahad naman ng panibago, presko at komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras sa ating lipunan. Dahil nga po ang mayabang kapulungan sa pamagitan ho ni Tambaluslos Romualdez, mistulang binablackmail niya ho ito mga associate justices ng Korte Suprema mga kabalitaan. Dahil daw sila ay impeachable officials mga kabalitaan. So parang may pananakot to dito itong si Tambaluslos. Ngayon, parang sinisisi na ho nila dito ang Korte Suprema na ngingialam judicial overreach kuno mga kabalitaan. Parang bumaliktad na ho ang mundo ngayon, animoy mas lamang pa ho sila sa ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema, sila po talaga ang may karapatan lamang, may tahas at ito po ay nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon na wala na pong iba ang magbibigay ng kahulugan, mag-interpret ng mga batas na binabalangkas ng mga buhaya dyan sa Kongreso at sa Senado mga kabaitaan, kundi ang Korte Suprema lamang. At panay bukang bibig nito yung case, gumagamit pa sila ng jurisprudence, yung kay Attorney Francisco. Ngayon po, nagsalita na ho dito si Attorney Francisco at ito ay pinalagan. Magkasalungat ho yung kanilang explanation dito. Dahil ayon pa kay Francisco na isang constitutional litigator na tama ang ginawa ng Korte Suprema at hindi ho ito pangingialam dahil may complaint at nararapat lamang na sagutin ito ng Korte Suprema ang pagpalabas nila ng unanimous decision na unconstitutional ang impeachment or articles of impeachment mga kabaitaan. Pero bago pa po tayo dyan tutungo, itong si Senator Erwin Tulfo ay nagpapagitang gilas na naman ho mga kabaitaan. Ayon pa sa kanya ay talagang gusto niya nang tanggalin ho itong 4-piece. Buburahin niya na po sa administrasyong bongit na ito dahil hindi daw ito nakakatulong sa mga kapwa nating Pilipino na sa laylayan ho mga kabaitaan. Anyways, papakinggan muna natin itong si Senador Erwin Tulfo kung bakit nga ba ayaw niya na ibalik ang 4-piece mga kabalitaan. Ito po, panoorin po natin dito. Gustong buwagin ni Senator Erwin Tulfo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Sa halip na ayuda, mas mainam daw bigyan ang mga benepisyaryo ng puhunang panghanap buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Panos. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ay flagship program ng gobyerno para matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Pero pinapabuwag na ito ni dating DSWD Secretary at ngayon Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, nasa 3 milyon ang benepisyaryo ng programa. Imbis daw na buwan ng ayuda, bigyan daw dapat ng kapital ang 4-piece beneficiaries para matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Dagdag pa ng Senador, masakit sa mga benepisyaryo na marinig ng mga tamad, pabigat at hindi raw nakatutulong sa bansa.
Kaya kung kapital na lang para sa negosyo, pwede raw silang magtayo ng sari-sari store, karinderya o magsimula sa online selling. Sabi rin ni Tulfo noong kalihim pa siya ng DSWD ay may nakausap na siyang 4-piece members na mas gusto ang perang kapital kaysa buwan ng cash transfer. Wala pang pinal na halaga ang pinag-uusapang one-time capital pero daraan daw sa mahigpit na proseso ang pamimigay nito. Nasa kamay na raw ng mga benepisyaryo kung paano ito palalaguin at posibleng hindi na sila bigyan kapag nilustay ang pera. Aminado naman ng DSWD na marami pa silang kailangang ayusin sa programa. Nakikipag-usap daw sila kay Senator Tulfo na chairman din ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Pero para kay Congresswoman Laila De Lima na principal author at sponsor ng batas na nagpa-institutionalize sa 4-piece, hindi palamunin ang 4-piece beneficiaries. Hindi rin daw limos ang programang ito. Huwag daw sanang sirain ang 4-piece na may mabuting layunin. Katunayan, higit 1.2 milyong pamilya na raw ang nakaahon sa kahirapan dahil sa programa. Tutol din sa pagbuwag sa 4-piece sa Senate Majority Leader Joel Villanueva, pero gusto niyang bigyan ng training ang mga mahihirap na Pinoy para mas marami silang alam na trabaho. Mas okay daw kung gawing improved 4-piece. Pwede ring lagyan ng training ang isa pang programa ng gobyerno na tupad o ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. You give them dignity kasi. Ayan, may dignity yung isang Pilipino na hindi lamang, alam nyo, sa experience ko, every time I go around and even during relief operations, makikita mo dun sa mga kababayan natin, ayaw naman nila ng relief eh. Sa totoo lang, kung meron silang, ang taas ng pride nila. As you empowered our kababayans, they would have better chance to face the future in that stuff. Alam niyo po mga kabitan, sang-ayon ako dito sa sinasabi ni Senador Tulfo at itong Senador Villanueva mga kabalitaan. Pero hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Laila De Lima mga kabitan na nakaahon na daw sa kahirapan. Kwento mo yan sa Pagong, Laila De Lima, para ka rin isang bangang dyan eh. Huwag mo na kaming utuon sa mga pagpapaliwanag mo. Dahil ang totoo yan na naging tamad ho yung ating mga kababayan na mga beneficiary ho ng 4-piece. Hindi ho lahat ha. Karamihan ho dito mga kabalitaan. Dahil gusto lang ho nila na tumanggap ho ng pera mula ho sa gobyerno at yun na ho. Hindi na nila paikutin pa, hindi na nila papalaguin pa, ay basta makatanggap lang, fights na ho sila. Minsan yung card, sinasangla nga mga kabalitaan eh. Pagdating sa pera, wala na silang madudukot mga kabalitaan. Kaya gustong-gusto ko po to ang ginawa ni Senador Tulfo na buwagin. Pero hindi ho ura mismo, hindi ura-urada. Kailangan ho, ang sinabi ni Senador Villanueva ho rito, yun ang dapat na masunod. Turuan ho sila, i-undergo ho sila ng seminars, paano ho sila kumita ng pera, paano ho papalaguin yung perang tulong ng gobyerno. Upang sa ngayon sila po ay matulungan ho nila yung sarili nila, hindi lang yung gobyernong tutulong sa kanila. Mismo sila ang makakatulong sa sarili nila paano ho ipapalago yung kanilang panghanap buhay, di ba? So mas mainam nang magnegosyo kaysa ho magtrabaho, mangamuhan, kasi nga hanggang doon lang talaga, kakarampot lang talaga yung kikitain mo mga kabaitan. Whereas kung may business ho kayo, ay ang dami yung posibilidad na ma-extend or ma-expand nyo pa yung inyong negosyo sa ibang lugar mga kabalitaan. Now, hindi ho dapat ura-urada na tanggalin itong 4-piece. So kung sino po yung qualified, pwede na ho may pasok sa isang trabaho o nagkaroon ho ng pangkabuhayan, yun po, tanggalin na ho yun sila sa 4-piece at sisimula na ho yung kanilang pagtulong mga kabitan para makapagsimula ho sila. Kumbaga, step by step lang ho muna, hindi ho basta-basta tatanggalin ho ito dahil kawawa rin naman ho yung mga taong hindi marunong ho sa negosyo. Lalo na ho talaga yung mga, wala talaga, lalo na yung no right mga kabitan kung anong gagawin ho nila. Karamihan sa mga 4-piece ay walang sariling bahay. Minsan nakitira na nga lang, nag-squat na nga lang sa isang lupain na hindi ho sa kanila mga kabalitaan. So, wag basta-bastang buwagin. Pag medyo meron na ho sa kanilang pwede nang may pasok sa trabaho o magkaroon ng negosyo, yun. Unti-unti na ho yung tatanggalin sa listahan at hanggang mabuwag na ho itong 4-piece mga kabalitaan. Anyway, lipat ho tayo rito sa isang akala mo nagmamayari ho ng ating bansa mga kabalitaan. Ang kakapal talaga ng mukha nitong taong to mga kabalitaan. Akala mo kung sinong matalino talaga. Kung matalino pa ito, sana lumago na yung kanyang distrito mga kabalitaan. Yung syudad ng Tacloban, hindi natin naman sinasabi na ganun ho kapangit. Pero papunta na ho ron mga kabalitaan dahil nga po, wala. Kung wala sigurong Robinson Mall dyan, kung hindi ako parang may Robinson na sila dyan, ay walang mapupuntahan. Nasa parang sentro pa naman yun sa Eastern Visayas, no? Parang sila yung nasa pinakamalayong kabiasnan mga kabaitan. Tingnan niyo po yung Ormoc City. Napakaganda ho yung Ormoc City, napakalinis. So,
at organisado ho mga kabaitaan. Makikita nyo talaga na sabihin ko lang less corruption ho, kasi hindi natin masabi na perfect na walang corruption na nangyari dyan. Kahit sa ang LGU mga kabaitaan, meron naman talaga ho. Kung iambing ho natin itong Ormoc at ang Tacloban, lalo na yung Davao, wag na lang Davao kasi napakalayo sa kumingkingan ho yan mga kabaitaan. Ormoc na lang, napakalayo ang serbisyo nito. Ano lang to malakas na yung loob nito dahil nga po sa kanyang pinsang si Bonget, madidiktahan niya, hindi siya madidiktahan ni Bonget. Kaya ang lakas ng loob nito mga kabalitaan. Nung una, hindi pa naging Speaker of the House. Parang parang bunjing din to mga kabalitaan na okay, sana gagawin daw akong Speaker of the House ni Ma'am Sarah. Di ba? Pag ganun pa bunjing na bunjing talaga mga kabalitaan. Anyway, hindi na tayo magtatagal. Pakinggan ho natin itong si Tambaloslos mga kabalitaan sa kanyang pananako to sa ating mga Associate Justices dyan sa Korte Suprema. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives. Pero mahiya ka sir, wag mong damayin yung Filipino people kasi ilan lang yung tao diyan. Kaya lang diyan sa Kamara ang naggawa ho ng kalukuhan at kagustuhan nyo ito, hindi kagustuhan ng taong bayan. Has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence.
So, narinig na ho natin mga kabalitaan itong naging pahayag ho ni Tambaloslos mga kabalitaan. Diba? Parang binablackmail na ho dito yung Supreme Court dahil gusto nila mabago yung desisyon ng Korte Suprema mga kabalitaan. At saan korte pa ba sila magpa-file ho ng motion for reconsideration? Di ba yung Korte Suprema ay yung pinakahuli na ho na korteng pupuntahan ho sa mga taong gusto mga kabaitaan na mag-petition. Pero yung impeachment ay mismo yung pinakamataas na hukuman nagdeklara na unconstitutional mga kabalitaan. So matindi ho itong pananakot nito ni Tamba mga kabalitaan. Mantakin niyo po nagawa niya nga dito na ang dali niya lang takot-takutin itong Supreme Court mga kabitaan dahil sila naman po talaga ay totoong impeachable officials. Hindi ba natin sasabihin na ang may kagagawan ho nitong kaguluhan dito sa ating bansa, ang pag-impeach kay ni Sara Duterte ay itong si Romualdez Tambaloslos? Diba? Napakadali ho niyang takutin itong Supreme Court mga kabalitaan. Kaya niya gawin sa Supreme Court, tayo pa kayang ordinaryong mamamayan na hindi niya pwedeng takut-takutin dito mga kabalitaan? O si Sara, anong ginagawa ho nila kay Sara Duterte? Nagtagumpay ho sila na impeach itong si Sara Duterte sa Kamara. Alam naman ho natin, dahil si Romualdez wala ho itong kalaban-laban sa politika ni Sara Duterte, ngayon ay ginagawan ho nila ito ng akusasyon. Sila ay nagtagumpay, lagapak ho sila sa desisyon ng Korte Suprema mga kabalitaan. Pero hindi po tayo dito nagtapos dahil nga po itong abogadong si Francisco na isang constitutional litigator mga kabalitaan ay sumang-ayon ho sa naging desisyon sa Korte Suprema. Isang constitutional ang nangyari ho dito. Hindi ho ito nag-judicial overreach. Wala ho itong panghihimasok mga kabalitaan. Hindi ho kinakampihan dito si Sara Duterte bagkus mga kabalitaan. Ipinapakita lamang ho nila na ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kadailanan na meron hong nag-file ng petisyon dito na may nalabag ho ang mayabang kapulungan sa tinatawag ho nilang 1-year bar rule mga kabalitaan. Kaya ho sumagot dito ang Korte Suprema. Hindi ho nila sinagot ang Korte Suprema nung hiningan ho sila ng kaukulang mga dokumento na naka-under oath itong mga pumirmang buhayang tongresista. Kaya ho, natapos ang 10 araw na palugit na desisyonan ho ng Korte Suprema na ito'y unconstitutional. Alam niyo po ba kung bakit ayaw nilang sumagot at magbigay ng mga kaukulang dokumento? Dahil sigurado, hindi lang ang mga tongresista ang makukulong ho dito, pati na rin ho mga kabitan itong si Tambaloslos at ito ang kanyang iniiwasan na baka pag na-cite in contempt, mas lalo hong lalagapak ho yung karera nito sa politika, lalo pa na may ambisyon pa naman itong tumakbo bilang presidente sa 2028 presidential elections mga kabalitaan. Papakinggan na ho natin dito si Attorney Francisco patungkol ho sa naging desisyon ng Korte Suprema sa pagdeklara na unconstitutional ang articles of impeachment. Thank you. It's been a while that we've seen you in the public eye, attorney. Now, what can you say about the Supreme Court decision on VP Sara's impeachment? I have read the decision several times, and I am very convinced that it is correct. It is correct because what the Supreme Court did was just to address a grave abuse of discretion on the part of the House. The issue here is that the House of Representatives did not comply with the constitutional 1-year bar rule and violated the Supreme Court decision in the Francisco ruling. What the House of Representatives should have done is that after the first impeachment complaint was filed, then the House should have acted right away on it immediately by including it in the order of business, and the House thereafter should have referred it right away to the Committee on Justice. That was not done. It's in the House rules on impeachment that it should be done, but that was not done. So the Supreme Court
It's the duty of the Supreme Court, it's the constitutional duty of the Supreme Court to determine if there has been grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives and to correct it. And here, there's a clear grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. This is not a question of the House following the Francisco ruling. The House did not follow the Francisco ruling and violated the constitutional provision on the one-year bar rule. All right. Let's go back to the Francisco Doctrine, which was initiated in a way which is exemplified by yourself. It pinpoints the initiation of an impeachment complaint when it is referred to the Justice Committee, correct? Correct, Attorney? Yes, filing and referral to the Justice Committee. Right, but in this case, we heard the Speaker say that there was no action on it, and they were archived after the approval by 1/3 vote of the House of Representatives on the 4th complaint. Why is that? What was the where did the initiation begin in this particular case referring to VP Sara? That's the violation says, because in the Constitution says that the House should have acted immediately, even on an impeachment complaint filed by a citizen. That's very important to us because that's the only power given to us citizens to file an impeachment complaint. Okay, konting reaction lang po mga kabaitano. Kasi nabanggit to dito ni Tambaluslos na wala daw sa constitutional or sa konstitusyon ang kanilang hindi forward doon sa Justice Committee sa impeachment ni Sara Duterte. At ayon naman dito ni Francisco ay labag yun sa saligang batas dahil yun po ay nakasaad ho talaga. So nakikita ho natin kasinungalingan ni Tamba, lalo na ho yung mga hindi talaga interesadong malaman kung ano talaga yung katotohanan, at pag nakikinig ho sila kay Tamba ay maniniwala ho sila dito mga kabalitan. Kaya tayo dito po ay tagatuwid lamang ho tayo at sa mga binabaluktot ng mga impormasyon. Kaya itong pambabaluktot ng impormasyon ni Tamba ay kinukorek na ho dito ni Attorney Francisco mga kabalitan. The House, the Speaker, the Secretary General do not have any discretion to sit on these 3 impeachment complaints. They should have followed the Constitution. They should have followed the Francisco ruling, which is in the House Rules on Impeachment. If you look at page 1 of the House Rules on Impeachment, the Francisco ruling is quoted there in the footnote. But should this be applied then prospectively? Because they say that they were just following the Francisco precedent, the rules set by the Supreme Court in the case that you had filed. But the problem says is that they did not follow it. They deliberately avoided the Francisco ruling by sitting on the first 3 impeachment complaints. And they waited for the 4th impeachment complaint. That cannot be done. They do not have discretion to do that. That's why the Constitution is very strict. It says it should be placed in the order of business within 10 session days and then referred to the Committee on Justice. But Attorney, that's exactly what the House is insisting they did. They said, pasok naman po sa 10 session days because not every day that they have a session is counted as a session day. Of course, some lawmakers even have also doubted this, but that's how they wrote back to the SC. They even said, some session days were 3 days long, 3 real days long, etc. Yes. So what would you have to say against that, that justification by the House? The first impeachment complaint was filed on December 2, 2024. It could have been it could have been included in the order of business on December 3. And within 3 days, immediately, not even waiting for 3 session days, referred to the Committee on Justice. That is how it should be. I have done that. I have filed on my own as a citizen. I have filed thrice an impeachment complaint, and I relied on that. That when I file an impeachment complaint, as long as it's endorsed by a member of the House of Representatives, it is the constitutional duty of the House to act on it. Not to sit on it, but to act on it immediately. But here they had 19 days, not just 10 days. They had 19 days to act on the first impeachment complaint that was filed on December 2, 2024. And I know why they did not act. They skirted the possibility of a hearing because the first impeachment complaint was too long. It contained 24 charges. So they thought that by having by having an impeachment complaint that was filed by at least 1/3 of all the members of the House, they can transmit it to the Senate right away. But there, they are also wrong.
Because if you look at the House rules on impeachment, and I have it here, it says, Section 2, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of, letter C, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. So this is the House rules. It says that even if it is filed by 1/3 of all the members of the House, it should be referred to the Committee on Justice. Why? Because it is the Committee on Justice who is supposed to determine if the complaint, even if filed by 1/3, is sufficient in form and substance. This was not followed. We speak to the vet. So, grabe no? Makikita ho natin talaga dito mga kabitan, yung kasinungalingan ho dito ni Tamba. Ewan ko ba kung paano ho ito naging abogado, talagang nandyan na ho siya mismo, malapit na ho siya sa lutuan. Isusubo niya na lang, nakapagtataka ba't hindi niya ho ito alam. Kasasabi lang ni Attorney Francisco dito na kahit pa po majority yung pumirma ho ng mayabang kapulungan sa impeachment, ay kailangan idadaan pa rin po pala ito sa Justice Committee. At yun po ay nakasaad ho mga kabitan sa ating konstitusyon. Yung sagot niya dito, yung kanina na panood natin, na mali daw yung Korte Suprema. Yung Korte Suprema nga sa Article 8 mga kabalitaan na nagsasabi ho dito sa Article 8 of the Philippine Civil Code mga kabalitaan states that judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. So this means that court rulings, especially those of the Supreme Court, are not just interpretations of the law, but also have the force of law themselves and contribute to the body of the Philippine law mga kabalitaan. Klaro ho, kung ano po yung mga nagiging desisyon nila dito, ay yun na po talaga mga kabalitaan. Kung makikita nyo po dito, mababasa naman po, i-search nyo po sa inyong cellphone dyan. Article 8 of the Philippine Civil Code mga kabalitaan. Meron pang binding effects ho dito mga kabalitaan. Para maintindihan pa rin ho natin. Sa binding effect, sinasabi ho dito na judicial decisions, particularly those of the Supreme Court, are considered binding on the lower courts and contribute to the development of legal principles, according to the Council of Asian Chief Justices. So, final na ho ang desisyon ho dito ng Korte Suprema. Kung sinabi ng Korte Suprema ho dito na null and void o di kaya immediately dismiss na ho yung itong impeachment, ay dismiss na ho ito mga kabalitaan. Kasi nga, nakasaad sa kanilang report, sa kanilang resolution, sa kanilang desisyon na immediately executory mga kabalitaan. So, sino pa ba yung papakinggan ho nila? Itong si Tamba? Nahalata naman ho nagsisinungaling ho dito mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po na malaman kung ano yung katotohanan talaga mga kabalitaan sa mga pangyayari sa ating lipunan, huwag niyo pong kalimutan. Tumutok lamang ho dito sa ating munting bahay dahil dito ho natin makukuha ang tamang eksplanasyon mula ho sa ating mga eksperto na mga individual at tayo po ay mas nakakadagdag rin ho ito ng ating kaalaman. Hindi lang ho tayo nagkukomento, nakakuha pa rin ho tayo ng karagdagang kaalaman sa mga pangyayari ho sa ating lipunan. Para malaman ng karamihan kung anong mga kaganapan, ulitin ko po, i-share nyo po ang video ito. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share nyo po ha. Huwag kalimutan. Sa mga bagong salta, maraming salamat at sana po ay mas maging masaya ho tayo kung agad-agad nyo pong ipindutin ang notification bell. Sa mga bagong subscribers natin, taos puso po tayo nagpapasalamat ho sa inyo. Mabuhay ho kayo. Tuloy-tuloy lamang ho tayo dito sa ating munting bahay. And of course, sa ating mga kababayan abroad, dyan sa Dahig, Netherlands, maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim sa malupalop nating mundo. Maraming salamat, masalam at saludo pa rin ho tayo lagi sa ating mga makabagong bayani at higbansang overseas Filipino workers. At of course, ating mga seafarers, lagi ho natin yung babanggitin mga kabitan kasi meron pala tayong mga viewers na mga seafarers, mga kabalitaan. So ako po yung taos puso nagpapasalamat sa inyong lahat talaga. At ako po yung magpapaalam po at kita-kits tayo sa ating susunod na mga oras sa darating na mga oras para na naman ho sa panibagong reaction, panibagong impormasyon, komprehensibong balitaan dito lamang ho sa ating munting bahay. Luzon, Visayas, Mindanao, saan maglupalop ating mundo basta may mga Pilipino, ang bayan na ito ay para ho kanatong tanan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.